Tuluyan na nga pong sinaluhan ng Barangay Ginebra ang kanilang serye kontra San Miguel Beermen sa score na 102-99 upang kuhanin ang huling ticket papunta sa PBA Governors Cup Finals. Hello everyone, what's up? So ito po ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Welcome po sa FTW, ang For the Wins video. For today's video po, ang pag-usapan po natin ay ang katatapos lamang na game number 6 sa pagitan ng Ginebra at ng San Miguel. So, alam po natin na lamang po ang Ginebra sa series, 3 against 2, bago po mag-start ang game 6. Maaga po nagparamdam si Maverick Ahanmisi at Scotty Thompson para sa Ginebra, at gayon din naman sina CJ Perez, Marshall Lassiter at ang import na si EJ Anosike. So, pero of course, hindi rin papahuli si Japet Aguilar at saka si RJ Abarrientos. At si Justin Brownlee naman po ay medyo chill lang yung kanyang game style. Kasi alam naman po natin na katulad po ng sinabi natin sa last vlog natin nung game 5 na binibigyan muna ni Justin Brownlee ng kumpiyansa ang kanyang mga teammate. But if Ginebra needs a score, then Justin Brownlee can easily turn on the button para po sa scoring ng Barangay Ginebra. So of course, nandiyan din si Junmar Fajardo na consistent din naman pagdating sa performance. Natapos po ang first quarter na dikit lang ang laro, 27 to 23 in favor of San Miguel Beermen. So second quarter, nagpatuloy po ang magandang assist ni RJ Abarrientos kay Japet Aguilar, and then andun din po si Brownlee, and of course ang most consistent player ng Ginebra ng Game 6 ay si Maverick Ahanmisi. So scoring 18 points at the half. So third quarter, Battle of the Shaded Lane. So palitan po ng scoring ang San Miguel at ang Ginebra. Dito po gumana yung combo guards ng Ginebra. So, nandyan yung Abarrientos, Scotty Thompson, at saka yung Maverick Ahanmisi. So, fourth quarter, boost na po ang lahat. So, even Ralco and Justin Brownlee, dito na lumamang yung Ginebra. So, ang gandang alley-oop dunk ni Japet Aguilar off the half-court pass from RJ Abarrientos, and to increase the lead of Ginebra to 8. So, pero dahil kay Marshall Lassiter, CJ Perez, Anosike, and Junmar Fajardo, ay dikit ulit ang laro, pero yung consistency ng Maverick Ahanmisi, yun yung nagpalayo sa Ginebra. So, but when Ginebra need to score, of course, give the ball to JB for 3, and then natapos po ang game, nanalo po ang Barangay Ginebra sa score na 102-99. Maverick Ahanmisi scored 25 points, grabbed 2 rebounds, dish of 1 assist, and he named as the best player of the game. So Justin Brownlee, 21 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steals, 2 blocks. All-around performance Justin Brownlee. Japet Aguilar, so meron siyang 20 points, 6 rebounds, 1 block. And RJ Abarrientos, coming off the 28 points game 5, ngayon nag-contribute naman siya ng all-around performance with 16 points, 3 rebounds, 6 assists, and 1 steal. And Scotty Thompson, so of course, again, hindi na po tayo nagugulat sa mga performance ni Scotty. So ito po yung original Scotty performance na 10 points, hindi siya masyadong productive sa scoring, pero look at the rebounds, 14 rebounds, 4 assists, 1 steal, 1 block. So ito yung Scotty Thompson na matagal na nating hinahanap. And then Ralco, with 7 points, 3 rebounds, and 2 assists. Si Stephen Holt, medyo sabihin nating off night. Naglaro siya ng 35 minutes but only gave Ginebra 2 points, 2 rebounds, 4 assists, and 1 steal. Sa San Miguel Beermen naman, of course, ang inasahan talaga nila is si EJ Anosike. Scored 30 points, 9 rebounds, 5 assists, 1 steal, 1 block. So wala ka nang hahanapin sa import ng San Miguel. So he gave his best. Unfortunately, natalo ang San Miguel. Pero si Junmar Fajardo naman, 22 points, 15 rebounds. So ito yung normal na game ng 8-time MVP na si Junmar.
plus 4 assists, 1 block, 1 steal, so all-around performance. Lassiter got 16 points, 5 rebounds, 5 assists, 2 steals. CJ Perez, nag-contribute din siya, though hindi masyado sa scoring, pero meron siyang 13 points, 6 rebounds, 8 assists, with 3 steals. Jericho Cruz, so 8 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 steal. Si Don Trollano, so 8 points, 2 rebounds, and 1 assist. Pero ang kapansin-pansin po ay si Terence Romeo. So, Terence Romeo is naglaro lamang ng 7 minutes and wala po siyang na-score. So, 0 out of 1 sa 4 points, 0 out of 1 sa 3 points, and 0 out of 1 sa 2 points. So, hindi po natin alam kung ano yung condition ni Terence Romeo, kung may iniinda siyang injury. Pero nakakagulat na game 6 ay 7 minutes lang siya pinaglaro ni Coach George Gallen. Sa team performance naman po, ikukumpara natin yung performance ng Ginebra sa San Miguel. So, Ginebra got 24 assists. So, medyo mababa po yan sa average ng Ginebra. So, pero look at San Miguel. So, 25 assists. Mas lamang pa nga yung San Miguel sa Ginebra. So, sa Ginebra, yung rebounds naman, 41 rebounds. Ang San Miguel, of course, ito-dominate ang San Miguel yan due to height. 46 rebounds. Sa steals, so lamang pa rin ang San Miguel with 8 steals kumpara sa 7 steals ng Ginebra. Lumamang lamang ang Ginebra sa department ng block kasi they got 4 blocks and sa San Miguel ay 2 blocks. So kumpara mo naman po yung 3 points conversion ng San Miguel. So San Miguel got 9 3 points conversion. Samantalang ang Ginebra ay 3 points 8 3-pointers lang ang na-convert. So, ang San Miguel may 32.1% sa 3 points, samantalang ang Ginebra ay 28.6%. So, pero kung titingnan po natin mabuti, ay sa 2 points, dito po lumamang yung Ginebra. So, 35 out of 49 attempts, 35 point or 35 conversion po ang nagawa ng Ginebra with 71.4%, which is very high. With compare sa San Miguel, do marami silang attempts, 57 attempts, 31 lang yung na-convert nila. So, 54.4%. So, ito yung medyo nagpalamang sa Ginebra. So, the turnovers, of course, Ginebra got 16, San Miguel 12 lang. So, pero hindi po yun ang nag-dictate ng tempo ng laro. So, yung points of turnover, yun po, dito po lumamang ng malaki yung Ginebra. So, Ginebra po ay may 22 points of turnover. Yun naman pong San Miguel ay 12 lamang. So, ang offensive rebounds, of course, dahil sa second chance points, so, ang offensive rebound po kasi ng San Miguel ay 21. Samantalang sa Ginebra ay 12 lamang po. So, lamang na lamang po pagdating sa rebounding ang San Miguel Beermen. Isa rin po sa tinitingnan nating reason kung ba't nanalo ang Ginebra over San Miguel ay dahil din po doon sa bench points. So, kung titingnan po natin na nung game number 5, ang bench points po ng San Miguel ay 19 points lang. Samantalang ang Ginebra ay, ang bench points ng Ginebra ay 44. Sa game 6, same thing goes ang nangyari. San Miguel got 10 points only. Samantalang yung Ginebra, 23 points. So, again, mas naging reliable ang bench players ng Ginebra kontra sa bench player ng San Miguel. So, dito nga po natin hinahanap yung isang Terence Romeo na nung game number 2 ay nag-convert ng 26 points at siya rin yung hinirang na best player of the game. Tapos, 0 siya today. So, hindi po natin alam kung anong nangyari kay Terence Romeo. Before the start of game 6, as per George Gallen, so ito yung pinapangambahan nila, yung Game of Trends. So, kung mapapansin po ninyo, nanalo po ang Ginebra nung game number 1 and naging best player of the game po is si Stephen Holt with 30 points, 8 rebounds, and 4 assists. Tapos, game number 2, ito yung Terence Romeo na nag-take over. So, 26 points ang ginawa ni Terence Romeo. 22 dyan ay sa second half. Tapos, game number 3, so again, Ginebra nanalo. Justin Brownlee, 30 points with 9 rebounds, 5 assists, and 5 blocks, and 0 turnover. Tapos, game number 4, ay bumalik uli sa San Miguel. So, ito naman yung Awakening the Kraken. So, Junmar Pajardo got 29 points and 16 rebounds. Game number 5, of course, ito yung rookie.
career high ni RJ Abarrientos, scored 28 points, 3 rebounds, and dish of 2 assists. And marami po nag-expect na aabot ng Game 7. And sinabi nga po nila na maaaring since Game of Trends ang pinagbabasihan nila, is maaaring San Miguel po yung manalo ng Game 6. Pero hindi po yan hinayaan ni Coach Tim Cone at ng Ginebra. And may isang tao po na nag-step up. Iyan po ay si Maverick Ahanmisi. So kung yung mapapansin po nung Game 5, 13 points lang ang na-score niya, though hindi naman masama yung scoring ni Maverick Ahanmisi. Pero ang kagandahan nito is na-challenge siya doon sa Game of Trends. And siya yung naging best player of the game. So kung nakita niyo po yung consistency ni Maverick, pagka nakakahawak siya ng bola sa 3 points, so no hesitation, tinitira talaga niya. And the results, 25 points para kay Maverick Ahanmisi. So hindi lang first quarter, so yung buong game po is sobrang consistent ni Maverick. Well, congratulations po sa Barangay Ginebra at nakuha po nila yung huling ticket para sa PBA Finals. Maharap po nila dito yung TNT Katropa kasama ang import nila na si RSJ o si Ronde Hollis Jefferson. Of course, may history po and ito po yung sinasabi natin na unfinished business ng Ginebra. Kasi kung maaalala po natin ay same import. So si RHD din yung import ng TNT Katropa. Tapos tinalo niya yung Barangay Ginebra na si Justin Brownlee yung import. Though nakabawi na si Justin Brownlee dahil nung maalala niyo po na nanalo naman tayo sa Asian Games kalaban ng Jordan na yung naturalized player nila is si Ronde Hollis Jefferson, tapos nanalo tayo na si Justin Brownlee yung ating naturalized player. Though ang nakabawi pa lang is si Justin Brownlee, so of course ang Ginebra ay hindi pa. So we are actually expecting na mas magiging exciting tong laro na to kasi merong unfinished business ang Ginebra, and of course yung mga kabarangay natin ay gustong-gustong bawian ang TNT Katropa at yung Ronde Hollis Jefferson. So ito hindi naman bago dahil San Miguel Corporation versus MVP ulit ang maghaharap sa finals. The last time around ang nagharap is San Miguel Beer at saka ang Meralco. So this time naman is another MVP teams and another SMC teams ang maghaharap, which is yung Ginebra at saka po yung RHJ na Token Text or yung TNT Katropa. So yan po yung papanoorin natin. So abangan natin kung kailan yung face-off ng Ginebra at saka ng TNT. Tapos hintayin natin yung game 1. So panoorin po niyo po lahat. Panoorin po natin lahat at ito po ay napaka-exciting na laro. So kung mapapansin niyo po is napupuno na naman ang venue ng yung mga fans ay nagdadagsaan naman po sa mga venue para po panoorin ng live ang ating PBA. So magandang results po ito ng PBA para mapabalik natin yung mga manonood na hindi na masyadong nanonood ng live. So again, ito po si Erwin, ang pambansang batang kalye ng Pilipinas. Welcome po sa FTW again, and see you on my next vlog. Bye. Peace.